am ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, pahina na ang hanging habagat at sa may western section na lamang ito ng Luzon nakakaapekto. Bukas ang umaga, asahan ng mahinang ulan dyan sa may northern at central Luzon at sa hapon, buong Luzon na ang posibleng ulanin at hanggang katamtaman po ang ulan naman ang dapat pagandaan dyan sa may northern at central section. Sa Metro Manila, mataas ang tsansa ng ulan sa maghapon at magiging mahagyang maulap din. Kaya sa mga nag-aabang na gustong masaksiyan ng Perseids meteor shower, maging I am ready sa posibilidad na hindi ito masyadong maaninag. Pwede pong maobserbahan ang Perseids meteor shower dyan sa may silangang bahagi ng kalangitan simula alas 11 ng gabi. Bukas po yan ayon sa Pag-asa. Halos buong Visayas naman ang maaaring ulanin umaga pa lamang at sa hapon, posible ang malakas na pag-ulan dyan sa may kanlurang bahagi o western section. Habang sa Mindanao, may ulan sa Zamboanga Peninsula at ARMM umaga pa lamang at pagdating ng hapon, may tsansa na ng ulan sa buong Mindanao. Magtani, nag-post po si Wesley Beler Almeda sa magtanong kay Magtani. Ano raw po, kung meron man, ang epekto ng El Nino sa mga bagyo, Magtani? Yes, Mike Wesley. Dahil nga sa El Nino na posibleng lumala pa, nabubuo ang mga bagyo na lubhang malayo dito sa atin, halos sa may Central Pacific na yan. Sa katunayan, may isang low pressure area ngayon dyan sa Pacific Ocean na maaaring maging isang bagyo araw ng Huwebes. At kung may bagyo man na pumasok sa PAR dyan sa may silangan ng Luzon, mas malamang hindi ito magla-landfall sa alinmang panig ng ating bansa at sa halip ay lalapit o daraan lamang ito dyan sa may hilagang bahagi ng PAR. At ganyan nga ang naging track ng huling 4 na bagyo na pumasok ng PAR. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.